idol. Kabanata 158. Maaari niyang piliin na hindi maniwala sa pananaw ni Harvey York. Pero lubos siyang nagtitiwala kay Shane Naiswell. Ito ay dahil isang expert master sa larangan ng pag-appraise kanyang lolo. Totoo ngang hindi ganoon karami ang mga taong tumatamasa ng prestihiyosong katayuan sa kanilang bansa tulad ng kanyang lolo. Sir, kung may oras ka, bisitahin mo sana ang mga Naiswell para makipagkita sa akin. Malugod ka naming tatanggapin dito anumang oras. Sa kabilang linya ng phone, bahagyang ngumiti si Shane bago binaba ang phone. Pagkatapos nyon, ibinalik ni Harvey ang phone kay Rosalie Naiswell. Bahagya siyang ngumiti at sinabi, "Miss Naiswell, naalala mo pa rin ba ang pastahan natin ngayon lang?" Ako, hindi makaimik si Rosalie, kailangan ko ba talaga siyang tawagin bilang ama ko? Habang nakatayo sa tabi nila ang dalawang kolokoy na sina Wyatt Johnson at Jake Surrell, bakas sa kanilang muka ang matinding galit. Hindi nakapagpigil si Wyatt at pasigaw niyang sinabi, "Harvey, isa ka bang gentleman? Nagbibiro lang si Miss Naiswell sa'yo, paano mo sineryoso yun, gago ka ba? Paano mo ginagawang pahirapan ang isang babae, iyan na ba ang kakayahan mo? Manahimik ka." Biglang nagsalita si Rosalie. Pagkatapos ay, itinuon niya ang tingin kay Harvey nang may magkahalong emosyon. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya ng may malalim na boses, "Harvey, inaamin ko na nakaligtaan ko ito ngayon lang. Isa pa, lagi naming binibigyan diin ang kahalagahan ng reputasyon at dangal sa pag-appraise. Dahil nakipagpustahan ako sa iyo, sila ngayon, ako." Labis ang pamumula ni Rosalie. Mahabang panahon siyang nauutal, ngunit hindi niya masabi ang salitang ama. "Hindi mo kayang gawin ito? Miss Naiswell, hindi mo kailangang gawin yan. Paano mo tatawagin ng ganyan ang isang live-in son-in-law na yan? Swerte lang ngayon ang bastardong yan. Paano niya natamasa ang prelebihiyong tulad ng sayo? Totoo yan. Isa pa, ang taong nag-appraise ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay si Master Naiswell, at hindi siya." Maraming tao ang nag-uusap. Kung talagang nagsalita si Rosalie sa sandaling iyon, masisira ang lahat ng mga taong naroroon kung ang mga Naiswell ay hindi makatiis sa ganoong kahihiyan. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nais lumuhad sa harap ni Harvey at magmakaawa sa kanya. "Brother Harvey, nagmamakaawa kami sa iyo ngayon. Huwag mo sanang ipagawa kay Rosalie na tawagin kang ganoon. Hindi ganoon kasimple ang mga Naiswell." Wala ring pakialam si Harvey doon. Isang beses niya lamang tiningnan ng kakaiba si Rosalie. Kahit na si Rosalie ay tila hindi ganoon katalino, mas mahusay siya kumpara sa iba pang mga kalalakihan pagdating sa paninindigan ng kanyang mga sinabi. Sa sandaling iyon, lalo pa siyang hinangaan ni Harvey. Matapos manahimik ng ilang sandali, marahang sinabi ni Harvey, "Miss Naiswell, hindi mo kailangang maging ganito. Sa katunayan, pwede mong sabihin na tabla na tayo sa pastahan nating dalawa, kaya hindi mo na kailangan." So, ang sinasabi mo ba ay, bahagyang namula si Rosalie. Hindi niya sukat akalain na magsasalita ng ganoon si Harvey. Isang malakas na tawa ang narinig. Habang nakatayo sa tabi nila, biglang tumawa si Wyatt, at dinuro si Harvey at sinigawan. "Live-in son-in-law, akala ko ay naging medyo dominante at makapangyarihan ka na bigla. Pero lumalabas na duwag ka pa rin pala. Hindi ka pa ganoon katapang para gawin yon. Paano mo nasabing tabla kayo? Isa pa, sinadya mo lang sabihin iyon sa ganitong oras. Anong ibig mong sabihin doon? Gusto mo bang ipakita ang iyong kabutihang loob? Putang inang yan. Kitang-kita ng lahat ang pagiging tuso mo." Kaagad na umalingaw-ngaw ang mga sinabi ni Wyatt sa iba. Sa sandaling iyon, hindi nila mapigilan ang mga sarili nila dahil tingin ay nakakainis ang mga naging kilos ni Harvey sa gabing iyon. Maraming ang taong naiinis sa kanya ngayon. Ayaw nang makipaglokohan pa ni Harvey sa kanya. Sinabi niya, "Mr. Siraulong Johnson, kung wala kang alam tungkol dito, pwede bang itikom mo yang mabahong bibig mo? Isa pa, ang laway mo ay masyadong malagkit, kaya sana humarap ka na lang dyan sa pader nang wala kang matalsikang tao dahil sa laway mong amoy rambutan. At saka huwag kang basta-basta maghatol ng tao dito.
Malamig na ngumiti si Wyatt. At sinabi, tang ina mo, mabaho ba ang bunganga ko? Baka ikaw ang mabaho dahil isa kang walang kwentang basura. Sige, kung hindi ka duwag, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gusto mong ipahiwatig na tabla na kayo? Ha? Nang sinabi iyon, pakiramdam ni Wyatt ay kulang pa yon. Kung kaya sinabi niya sa iba, "Ladies and gentlemen, magbigay kayo ng inyong opinyon ngayon. Takot ba ang live-in son-in-law na ito sa mga naiswel?" Malinaw na naduduwag siya. Paano niya nasabi na tabla yon? May nakilala na ba kayong tao na ganito kawalang hiya? Pagkatapos nyon, nagtawanan ang madla. Isa lamang siyang live-in son-in-law. Tiyak akong duwag lamang siya. Kung hindi, bakit siya naging live-in son-in-law kung hindi pala siya ordinaryong tao? Sa tingin ko ay sinwerte lamang siya sa di umano'y pag-appraise na ginawa niya ngayon lang. Baka nakita niya yan online. Nagpakitang gilas lamang siya. Sa tingin ba niya ay master na rin siya ngayon? Naging magalang at mapagbigay lamang si master na iswel sa kanya. Hindi siya binigyan pansin ni master na iswel, pero iniisip ng lalaking ito na siya ay isa siyang kung anumang big shot ngayon. Di nagtagal na puno ng panunuya ang madla. Medyo hindi nakaimik si Harvey nang marinig iyon. Nakita niya na pagkanan ni Wyatt ang lahat ng iyon, nagpakitang gilas, dahil lamang gusto niyang makuha ang loob ni Rosalie. Pero ang problema, hindi ganoon katalino ang lalaking ito. Hindi ba niya nakikita na masyadong nang awkward si Rosalie ngayon? Nagtawag pa siya ng maraming tao. Bakit parang gusto niyang pahiyain ng lubusan si Rosalie? Tulad ng inaasahan, malaki ang pinagbago ng facial expression ni Rosalie. Sa wakas, sinabi niya sa malalim na boses, "Harvey, total ay sinabi mong tabla tayo, kailangan mong magbigay ng dahilan. Kung hindi, hindi ko ito matatanggap." Bilang naiswel, may sariling pride at dignidad si Rosalie. Hindi siya kikilos ayon sa sinasabi ng iba. Bagamat hindi niya magawang magsalita, talagang natalo siya ngayon. Habang nakatayo sa tabi nila, biglang sinabi ni Cecilia Zachary, "Miss Naiswel, talagang wala siyang kwentang basura, huwag mo siyang pansinin. Hindi mo kailangang seryosohin ang pustahang ginawa mo sa kanya." Kabanata 159. Bahagyang nabalisa si Mandy Zimmer. Humingi siya ng paumanhin. "Miss Naiswel, humihingi kami ng tawad. Basta-basta na lang yun," sinabi ni Harvey. "Huwag mo sanang isapuso ang sinabi niya. Huwag mo na siyang isipin." Pabalang na sinabi ni Wyatt Johnson. "Mandy, kahit na asawa mo siya, hindi pwedeng parati mo na lang siyang pinagtatanggol. Talagang duwag lang siya, hindi mo na kailangang gawin ito." Nakasimangot si Rosalie Naiswel habang lumala ang kanyang facial expression. Sa una, natapos na ang insidente. Pero pagkatapos ng ginawa ng iba, lalong lumala ang insidente, at lalo lang siyang napahiya. Habang iniisip ang mga iyon, lalong nanlamig ang kanyang boses. "Harvey, hindi mo pwedeng gawing biro ang reputasyon at dignidad ng mga naiswel. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos ang sarili mo. Kung hindi, hindi ito matatapos dito." Lalo pang hinangaan ni Harvey si Rosalie. Sa panahon ngayon, wala nang gaanong mga tao na sobrang matapat at prangka. Sa pag-iisip nito, dahan daw ang sinabi ni Harvey, "Miss Naiswel, huwag kang mag-alala. Mangyaring pakinggan ang aking paliwanag. Dati, sinabi mo na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nasa museo ay totoo. Pero sinabi ko na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak na nandito ay totoo rin. Lumalabas pala, na parehong totoo ang dalawang painting. Sa ganitong sitwasyon, pareho tayo ng naging pananaw. Kung kaya, sinabi ko na tabla tayo." Ha? Nagulat ang madla sa sinabi ni Harvey, napakatalino niyang magpaliwag, bulong ng iba, lahat sila ay napako ang tingin kay Harvey. Nasa katwiran ang sinabi ng live-in son-in-law na ito. Isa pa, mukhang ganoon na nga. Dahil parehong tunay ang dalawang painting, natural na nangangahulugan ito na pareho silang mahusay. Talagang ang tabla sila. Nang sinabi iyon ni Rosalie, nawala ang kanyang pagiging malamig.
Ngumiti siya sa wakas at sinabi, ibig sabihin ba nito ay hindi ko na kailangan pang tawagin kang ganoon? Kakaiba ang facial expression ni Harvey. Kung ipapagawa ko talaga sa malamig at supladang binibining ito na tawagin ako bilang ama niya, talagang kapanapanabik ito. Sa sandaling iyon, inunat niya ang kanyang kanang kamay at sinabi, Mr. York, salamat sa pagbibigay sa akin ng aral ngayon. Kailangan talaga nating maging practical at realistic sa pag-appraise ng mga antik. Wala tayo dapat kilingan, palaging sinasabi ni Lolo na iyon ang kahinaan ko, pero naisip ko na medyo mapang-unawa ko. Hindi sumagi sa akin na baka may nakaligtaan ako balang araw. Ngumiti si Harvey at inunat din ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hinawakan niya ng marahan ang banayad at maliit na kamay ni Rosalie. Sabi niya, Miss Naiswell, napakahinhin mo. Oo nga pala, kailangan kong magpasalamat sa'yo. Kung hindi, baka hindi ko kayang bayaran ang painting na ito. Matapos niyang sabihin iyon, seryosong humarap ang mga iba sa kanya. Ito ang totoong painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Isa itong kayamanan na hindi kayang mabili ng kahit anong halaga ng pera. Habang nakatayo sa madla, galit na galit si Wyatt. Sa sandaling iyon, trinato niya si Rosalie na parang isang bagay na pag-aari niya lamang at hindi pwedeng hawakan ng iba. Pero paano nakipagkamayan si Harvey kay Rosalie? Sa sandaling iyon, nais ni Wyatt na patayin si Harvey. Subalit, medyo nagulat si Mandy. Lumapit siya at biglang itinulak ang kamay ni Harvey nang hindi niya namamalayan. Dahil hindi siya mapalagay sa kanyang nakikita sa eksenang nasa harapan niya. Maging siya ay hindi maipaliwanag ang pakiramdam na yon. Sa sandaling iyon, mukhang namutla din ang auctioneer. Hindi niya alam ang authenticity ng painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak ngayon lang. Kung kaya, wala siyang pakialam kahit na nabid yun sa halagang $15. Pero ang katotohanan ay napatunayan na ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak ay authentic. Ibig sabihin, isang biro ang presyong iyon. Kung kaya, halos sinabi niya nang hindi niya namamalayan, Sir, kung ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay authentic, pasensya na, pero ang nangyaring bidding process ngayon lang ay walang bisa. Nang sinabi iyon, nagkatinginan ang mga tao sa isa't isa nang walang magawa. Pero hindi nagtagal, tumango si Jake at sinabi, tama, totoo ang sinabi ng binibini. Dahil tunay ang The Rocky Mountains, Landers Peak ang nangyaring bidding process ngayon ay wala ng bisa. Kailangan nating ulitin ang bidding process. Oo, tama yan. Papaano mo ibebenta ang isang painting na ganyan sa $15? Sumasang-ayon kami, simulan ulit natin ang pagbid sa lot na ito. Salamat, ladies and gentlemen. Walang tigil sa pagyuko ang auctioneer na iyon sa iba. Pagkatapos ay inunat niya ang kanyang mga kamay habang nais niyang makuha ang painting ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Pero mas mabilis ang naging kilos ni Harvey kaysa sa auctioneer. Nakuha na niya ang The Rocky Mountains, Landers Peak at nirolyo ito sa kanyang mga kamay. Sir, sinusubukan mo bang gumawa ng gulo dito? Nagbago ang facial expression ng auctioneer. Walang nagtangkang manggulo sa mountaintop auction dati. Dahil ito ay teritoryo ng mga Crawford. Ang mga Crawford ang pinakamalaking pamilya mula sa county. Talagang maimpluwensya at makapangyarihan silang mga tao doon. Ang dahilan kung bakit meron silang auction sa Mountaintop Villa ay dahil ang mga gamit na yon at hindi angkop na itabi pa sa county. Sinabi ni Harvey, sino ba ang nagsabing kami ang bahala kung mag-bid o hindi? Isa pa, sinabi mo rin na walang starting price para sa painting na ito, at pwede kaming mag-offer ng presyong gusto namin, kahit $15 lang ito. Tapos ngayon, nalaman nating malaki ang halaga ng painting na ito. Bakit mo kinain ang mga sinabi mo? Isang magaling at maimpluwensyang pamilya ang mga Crawford. Hindi ka ba natatakot na masira mo ang kanilang reputasyon sa ginagawa mo ngayon? Nasa katwiran ang sinabi ni Harvey. Habang nasa auction, habang ang lahat ng mga lot na pinapasubasta ay itinuturing ng sold kapag may final price na naalo. Walang kahit anong patakaran patungkol sa pagbawi sa lot kapag naibenta na ito.
Kahit na nadiskubre na ang presyo nito ay higit pa sa final price. Talagang ang nasa katwiran yon. Subalit, walang naglakas loob na magsalita laban kay Harvey sa sandaling yon. Kabanata 160. Hindi na kailangang sabihin pa, pero gusto nila Wyatt, Jake at Cecilia na mamatay si Harvey. Bakit nila iisiping tulungan si Harvey ngayon? Isa pa, sabik ang iba na sumali muli sa auction. Dahil ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay sobrang sikat na maraming tao ang gustong mapasakamay iyon. Sa sandaling iyon, isang binata na nakasuit ang naglakad mula sa likuran ng stage na may kasamang ilang bodyguard. Mr. Crawford tila napanatag ang loob ng auctioneer nang makita ang binata. Siya si Gerald ng mga Crawford, ang person in charge sa auction. At alam na niya kung anong nangyari ngayon lang. Umikot ang malamig na tingin ni Jude sa buong paligid bago ito napako kay Harvey. Ngumiti siya sa kanya. Sir, narinig kong tumulong ka sa pag-identify ng authenticity ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Para ipakita ang paghingi namin ng paumanhin, babayaran ka namin ng $152,000 bilang appraisal fee. Huwag mo sanang tanggihan ito. Bahagyang sumimangot si Harvey. Anong ibig sabihin ni Gerald? Binibigyan siya ng appraisal fee. Wala ba siyang kahihiyan para sinusubukang makawala dito? Naintindihan niya ito, kung sa bagay, ang The Rocky Mountains, Landers Peak na ito ay tunay na obra maestra. Ngumiti si Wyatt nang marinig ito at sinabi, Mr. Crawford, bakit masyado kang magalang sa live-in son-in-law? Gusto niya talagang bilhin ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15. Nakakatawa, di ba? Bahagyang sumimangot si Gerald at tiningnan si Wyatt. Sinadya ba niyang sabihin yon? Hindi niya ba alam na kailangang panatilihin ng mountaintop auction ang reputasyon nito? Pumunta ako dito para ayusin ang gulong ito. Bakit patuloy pa rin niyang binabanggit ito? Gusto ba niyang mamatay? Subalit, talagang malaki ang halaga ng The Rocky Mountains, Landers Peak at ang mga Crawford ay walang balak na ibenta sa malaking halaga ang painting na ito. Kahit na nag-atubili si Gerald, kailangan pa rin niyang maghanap ng paraan para mabawi ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Ngumiti si Gerald nang iniisip niya ang tungkol dito at sinabi, Sir, kung sa tingin mo ay mababa ang appraisal fee na $152,000, pwede kang magbanggit ng sarili mong presyo. Tiyak na isasaalang-alang natin ito kung ito ay patas. Tiyak na isasaalang-alang natin ito kung patas ito. Tiningnan ni Harvey si Gerald, at dahan-daang sinabi, Mr. Crawford, gusto kong linawin ang isang bagay. Nandito ako para sumali sa isang auction at bumili ng bagay para hindi alamin ang authenticity ng mga gamit nyo. Binili at binayaran ko ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Talaga. Agad na napatingin ang lahat sa kanya. Hindi takot sa kamatayan ang kolokoy na ito. Gusto ba niya talagang iuwi ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang? Bagaman, mali ang mga Crawford sa isyong ito, binigyan kanila ng patas na pagkakataon. Ikaw, isang live-in son-in-law, ay pwede na lamang kunin ang gusto mo. Mabuting tumigil ka na habang nasa unahan ka pa. Nakapako ang ngiti sa mukha ni Gerald. Tinitigan niya si Harvey ng ilang sandali, tapos malapad na ngumiti at sinabi, anong sinabi mo? Hindi kita masyadong narinig. Medyo nabalisa si Mandy. Mahina niyang hinila si Harvey at sinabi sa mahinang boses, kalimutan mo na yan, Harvey. Imposible mong maiuwi ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang. Labis na nag-aalala sa maaaring mangyari kay Harvey. Isang malaki at kilalang pamilya ang mga Crawford mula sa provincial town. Sinusubukan ng lahat na kaibiganin sila. Sino ang sumusubok na kalabanin sila? Bukod pa dito, walang kahit anong background si Harvey at isa lamang siyang live-in son-in-law. Kung gagalitin niya ng ganoong prestihiyosong pamilya, gagawa lamang siya ng problema para sa kanyang sarili. Malamig ang mga mata ni Gerald. Hindi alam ng kolokoy na ito kung kailan sasuko. Hindi ba niya alam na pwede siyang ipapatay ng mga Crawford kung gusto nila? Marahang ngumiti si Harvey,
Hindi man siya kumurap sa pagtitig ni Gerald sa kanya. Sa halip, tiningnan niya si Gerald at seryosong sinabi, "Ang sabi ko binili ko ang The Rocky Mountain, Landers Peak. Akin na ito Mr. Crawford, naiintindihan mo ba? Siyempre, kung interesado ka sa item ko, pwede mong presyuhan ito. Willing akong tanggapin yon, kung magiging patas iyon. Presyuhan ito." Ngumisi si Gerald. Bilang isang Crawford, wala pa siyang nakilala na kausapin siya ng ganoon. Malamig siyang sumagot. "Sige, hiningi mo ito. Sisiguraduhin namin ang kaligtasan mo dito. Pero paglabas mo sa lugar na ito, wala na kaming pakialam sa mangyayari sa'yo." Banta, malinaw na pagbabanta yon. Natural na may sariling patakaran ang Mountaintop Auction. Kung sapilitang tinanggihan ang auction, masisira ang reputasyon ng mga Crawford. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Gerald, kung may kumuha ng isang bagay sa lugar na ito at naaksidente sa labas, wala na itong kinalaman sa kanila. Walang kahit anong sinabi si Harvey. Samantalang hindi mapakali si Mandy dahil medyo mainit ang palitan ng usapan. Mabilis niyang sinabi, "Mr. Crawford, huwag mo siyang pansinin. Medyo nabigla siya sa mga pangyayari sa ngayon. Ako na ang bahala sa kanya. Sir Gerald, total araw ng linggo ngayon, bakit hindi mo subukan uminom ng Red Horse? Kanina pa ako umiinom habang ini-edit ito." "Pasensya na Sir Harvey, pero hindi ako mahilig sa mga beer, pwede hard tulad ng Empolite. Sana makainuman kita sa darating na mga araw." "Maraming salamat po mga idol."